Ate Marie Ortega. Nandito ko ngayon sa Intramuros at samahan niyo akong puntahan ang iba't ibang historical places here in Manila. Ang Intramuros ay ang pinakalumang distrito sa Maynila na matatagpuan malapit sa Ilog Pasig. Makasaysayan ang lugar na ito dahil dito unang ipinatayo ang kauna-unahang syudad sa Luzon. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang lugar na ito ay ang bahagi ng kaharian ng Maynila or Islamic Kingdom of Manila na pinapamunuan ng mga datu, raha at sultan. Naging bahagi din ito ng Imperyong Mahapait noong ika-14 na siglo. Maganda ang lokasyon na ito para sa mga lakal na Sino, Arabo at Indian dahil nasa bungad ito ng Ilog Pasig at Manila Bay para makipagpalitan ng produkto. Noong 1777, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila para maipagtanggol ang bayan ng Maynila hanggang sa nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Miguel Lopez de Legazpi at ni Raha Sulaiman, Raha Matanda at Raha Lacandula na maging lungsod ang Maynila. Kaya noong June 24, 1571, opisyal na naging lungsod ang Maynila, doon naging sentro ng politika, militar, relihiyon at Intramuros. Kilala ito sa bansag na The Walled City dahil nagmula ito sa salitang Kastila na intra na ibig sabihin ay loob at muros na nangangahulugang pader. Sa madaling salita, ang Intramuros ay ang bayan na napapaligiran ng mga pader. Ngayon, narito naman ako sa isa sa napaka-popular na pasyalan dito sa Intramuros at ito ay ang Casa Manila Museum. Ang museo ng Casa Manila ay isang buhay na museo na matatagpuan sa Intramuros, Manila na nagpapakita ng pamumuhay ng isang mayayamang pamilyang Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Ang museo ay tinatag noong 1981 at binuksan sa publiko noong 1983. Ito ay itinayo ng Intramuros Administrasyon, isang ahensya ng gobyerno na may tungkulin na ingatan at paunlarin ang mga kasaysayang lungsod sa Intramuros. Ang museo ay itinayo sa lugar ng isang dating bahay ng kolonyal na Kastila na nawasak sa panahon ng Battle of Manila noong 1945. Ang facade ng Casa Manila ay nakapatron pagkatapos ng isang bahay na dating nakatayo sa Habanero Street sa Chinese District ng Binondo noong 1850s. Ang panloob ng museo ay dinisenyo upang ipakita ang estilo ng pamumuhay ng isang mayamang pamilyang Pilipino sa panahon ng kolonyal na panahon ng Espanya. Ang unang palapag ng museo ay nagtatampok ng isang malaking sala, isang dining room at isang kusina. Ang Grand Sala ay isang maluwang na silid na nagsisilbi sa mga bisita bilang isang lugar ng pagtanggap. Ang silid ay may sinaunang mga kasangkapan, kasali ng isang malaking kahoy na lamesa, upuan at isang malaking piano. Sa silid kainan ang kinakainan ng pamilya at mga bisita. Ang silid ay may malaking kahoy na mesa, upuan at isang chandelier. Ang ikalawang palapag ng museo ay nagtatampok ng mga silid-tulugan ng pamilya at isang kapilya. Ang mga silid-tulugan ay may mga kama, dresser at iba pang mga mueble na sinaunang uri. Ang kapilya ay isang maliit na silid na nagsisilbing dako ng pagsamba para sa pamilya. Ang ikatlong palapag ng museo ay nagtatampok ng isang ballroom at isang balkonahe. Ang ballroom ay isang maluwang na silid na nagsisilbing lugar para sa mga kaganapan sa lipunan. Ang silid ay may sinaunang mga kagamitan. Ang balkonahe ay nagbibigay ng mga panoramikong tanawin na nakapalibot na lugar. Ang museo ay nagtataglay ng 4 na palapag na mga exhibit na may kahangahangang pag-aalaga tungkol sa kultura, sining at kasaysayan ng Pilipinas. Sa gitna ng koleksyon ay isang napakagandang palabas ng estilo ng pamumuhay ng mga kolonyal noong panahon ng Espanya. Casa Manila Museum is a must-see for those interested in history, architecture, and Philippine heritage. It offers a glimpse of the affluent lifestyle of the Spanish
aristocracy during the colonial period. The museum's collection of antique furniture, religious paintings, and household items are well preserved and provide a unique insight into the country's past. Destination, we are here at San Agustin Church. Ang simbahang San Agustin ang pinakamatandang simbahang bato sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa Calle General Luna at Calle Real sa Intramuros, Maynila. Idinisenyo ng Espanyol na si Juan Matias, ang simbahan ay mas nauna nakilala bilang Iglesia de San Pablo. Isa ito sa 4 na simbahang barok ng Pilipinas na napabilang sa talaan ng Pamariang Pandaigdig ng UNESCO noong 1993. Dahil sa pambihirang estilong pang-arkitektura ng pag-aangkop ng Europeyong barok sa Pilipinas ng mga artista ng Inchik at Filipino, unang itinayo ito noong 1571 nang idineklara ng mga Espanyol ang Maynila bilang kabisera ng bansa. Ang simbahan na yari lamang sa pawid at kawayan noon ay nasira agad ng lubusin ng Limahog ang Intramuros noong 1574. Nang muling itayo ito noong 1583, gumamit na ng kahoy at nang muling idinisenyo ito noong 1599, gumamit na ng bato. Taong 1606 nang matapos ang konstruksyon ng simbahan. Sinasabing ang plano at disenyo ng simbahan ay ayon sa inaprubahan ng Royal Audiencia ng Mexico. Gayunman, mahigpit na sinaalang-alang ang kalidad ng materyales na gagamitin sa pagtatayo at sa kalagayan ng panahon ng bansa. Dahil dito, sa kabila ng mga pinagdadaanan nitong mga sunog, mga lindol na naganap noong 1645, 1754, 1852, 1863 at 1880 at pagbomba noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang simbahan ng San Agustin ang tanging istrukturang itinayo noong siglo 16 na nananatili hanggang ngayon. Bukod sa pagiging isang mahalagang pamanang pang-arkitektura, saksi rin ang simbahan sa mga makasaysayang yugto ng Pilipinas. Matatagpuan sa loob nito ang labi ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Espanyol na mananakop na nagtatag ng lungsod ng Maynila. Sa sakristiya naman ito nilagdaan noong 1899 ang kasunduan sa pagsuko at pagsasakop ng Maynila sa mga Amerikanong mananakop. Dito rin ginanap noong 1953 ang kauna-unahang plenaryo ng Konseho ng Pilipinas. Noong 1973, ang monastaryo nito ay ginawang lagakan ng mga relikya at iba pang likhang sining na mula pa noong siglo 16. And here we are to our final destination, the Fort Santiago. Ang orihinal na pangalan ng Fort Santiago ay Fuerza Santiago, isang tanggulang moog na sinimulang itayo noong 1590 at natapos noong 1739 sa dating lugar na kinakalagyan ng Matandang Maynilad na matatagpuan sa bunganga ng Ilog Pasig. Bahagi ito ng mga estrukturang bumubuo sa syudad ng Intramuros. Ang itinuturing ng lungsod Maynila noong panahon ng mga Espanyol.
Pinangalanan ito ni Gobernador Santiago de Vera bilang parangal sa kanyang patron na si Santiago. Ang pader na nakapalibot dito ay nagsilbing proteksyon na may makapal na 8 talampakan at taas ng 22 talampakan. Hindi maikakaila ang kahalagaan nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahon ng kolonisasyon, ito ang nagsilbing pangunahing tanggulang moog ng Gobernador Espanyol. Ginawa din itong bilangguan. Dito ikinulong at ginugol ni Jose Rizal ang pambansang bayani ang kanyang mga huling araw bago siya bitayin noong ika-30 ng Disyembre 1896. Mula sa kanyang selda, sinulat niya ang kanyang huling tula na Ultimo Adios. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Fort Santiago ang nagsilbing punong himpilan ni General Douglas MacArthur at mula dito niya pinamunuan ng hukbong Pilipino-Amerikano laban sa mga mananakop na Hapones. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang Fort Santiago ay naging kasing kahulugan ng kamatayan para sa mga Filipino. Dito isinagawa ng mga kampetay, pulis military ng mga Hapon ang matinding pagpapahirap o parusa sa mga napaghihinalaang miyembro ng gerilya. Maraming Pilipino namatay sa mga selda nito sa liberasyon ng Maynila noong February 3, 1945. Dumanas na matinding paninsala ang Muog sa bombahan ng mga makalubhasang Persa. Sa kasalukuyan, ang Muog at ang mga selda nito ay isa ng pambansang dambana. Mula sa imahe nito ng pagpapahirap at kamatayan, ito ngayon ay larawan ng kagandahan at kapayapaan para sa mga nais lumaya sa magulong buhay ng syudad. Bilang pangwakas, ang Intramuros ay isa sa makasaysayang lugar na dapat pangalagaan. Unang-una, ito ay dinadayo ng madaming turista, nakakatulong sa pag-unlad ng turismo ng ating bansa. Pangalawa, ang Intramuros ay bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas dahil madaming mahalagang bagay ang nangyari dito. At panghuli, madaming ang mga magagandang tanawin sa loob ng Intramuros. Isa na dito ang mga lumang bahay, mga simbahan, kainan at mga parte. Mahalaga na mapanatili natin ang kagandahan at kaayusan sa loob ng Intramuros dahil ito ay mahalagang parte ng ating nakaraan. At kung hindi dahil sa ating nakaraan, wala tayo ngayon sa ating kasalukuyan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Hindi ba natin nalibot lahat ng parte ng Intramuros, ngunit batid ko pa rin ang kagandahang taglay nito. Naway lahat tayo ay natuto at nagkaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng travel vlog na ito. Hanggang sa muli!